Tanghali na, Laura. Sandali na lang, matatapos na to. Julio, gusto ba? Ayos. Oh, Kariwang gatas na naman to. Matutuwa niyo si Laura. kung marami-rami lang ang bukalabaw ko, di madadagdagan pa yan. Tama na to. Baka naman may impatyo kami rito. Siya nga pala, tama-tama ang dating mo. Pwede ba ikaw muna tumawa sa bahay namin? Pupunta kami ng bayan eh. Anong gagawin sa bayan? Pangilang sulat na kasi nita yung natanggap ko. Kumari daw, sa Maynila ng mga anak si Laura. Alam mo na, nasasabik sa unang apo niya. Di tuloy na kayo sa Maynila. Hindi pa. Kukonsulta ka muna sa doktor kung pwede pang magbiyahe si Laura. Mahirap na, alam mo na. Baka delikado. Anganay pa naman. Si Laura? Oh, ba't hindi mo ako tinawag? Wag Ano? na. Ikalalaki mong tao, magdadala kang labada. Baski na. Wag na. Magalang naman to eh. Kayang-kaya ko to. Si Julio, may pasalubong na naman sa'yo. Oh, salamat ha. Sabi nga ng doktor, magiinom ako ng gatas eh. Katas ng prutas, maraming gulay, para dumami ang gatas sa katawan ko. Siya nga pala, Jesus. Ihanda mo na yung dapat natin dalhin sa bayan para pagkabihis ko, alis na tayo. O sige. Paano, misis? Mag-iingat ka. Huwag mong kalilimutan yung mga inireseta ko sa iyo, ha? Salamat ha. Sige. Jesus, eto reseta, oh. Sabi ng doktor, pwede pa raw akong magbiyahe. Ayos. Kailangan bumili tayo ng mga gamot ngayon para lumakas ang magiging baby natin. Ha? Alam mo, gustong-gusto kong lumuwas ng Maynila eh. Kaya lang inaalala ko si Omeng. Ha? Ano naman ang tungkol kay Omeng? Kasi kapag nasa Maynila na tayo, tsak makikita kayo. Ano kung magkita kami? O di ba't nangako siya na hindi kanya patatawarin sa ginawa mo pang-aagaw sa akin? Hindi naman kita inagaw sa kanya. Hindi nga eh. Hindi ko naman siya talagang gusto. Pero ang paniniwala niya, kung wala ka, siya na sana nagustuhan ko. Hindi ba ikaw mismo may sabi sa akin? Kahit na hindi ako dumating sa buhay mo, hindi mo rin siya magugustuhan. Oo nga, pero alam mo naman ang takbo ng isip ni Omeng eh. Iisa, basta't ang paniniwala niya, ikaw ang dahilan kung bakit ko siya inayawan. Huwag masyadong intindihin yun. Halika. Ano sa palagay mo ipapasalubong natin sa tatay? Hindi naman mahilig sa pasalubong yun eh. Pero ikaw, pahala ka na. Magandang gabi, Jesus. Malaki na pala yan. Dapat akin yan, ha? Omeng, ayoko ng away. Alam mo, nung araw, pumayag na akong ikaw ang bida. Ikaw ang magaling. Akong si Omeng ang masama. Pero pati kayo sa isang babaeng kursunado ko, pinakialaman mo pa. Omeng! Why?
Tama na! Itigil mo! Tama na, Jesus! Pati niyan! Tayo na! Akala ko ba tatang-retired ka na? Hudlong ka pa rin pala hanggang ngayon. Pasensya ka na, Roden. Malaki rin ang utang na loob ko kay Mr. Marquez. Siyang tumutulong sa akin sa lahat ng mga kaso ko. Kaya napakiusapan niya, singilin ko sa iyo ang mga utang mo sa kanya. Hindi ako makatanggi. Hindi ba ako pwedeng humingi ng palugit? Pwede. 1 linggo. Masyadong maikli yun. Baka hindi ko kayanin. 1 linggo lang, Roden. Oh. Ito na, last money dito. Last money. Wait, Ayos ba yan? Oh, yun. Palang yun. Pare. Oh, pare. Sandali lang, pare. Mayroon pa akong nagkartada ko to. Okay, ha? Okay. Ayos lang. Deal. Drink, sir. Banker? Wala muna akong tataya. Bankers 9. Players 9, it's a draw! Player 6, backer 7, backer wins. Uy. Sama bets. Matagal na. Player 9, natural 9. The player is the winner. Lay down your bets now. Let's play once again. Malas nga eh. One time, baby. Papabayas naman yun. Okay, more bets. All set and ready now. Okay, Gunner, 7 or 11 makes no difference. Do it or may go now. Last money. Never lose. Uy. Tatang! Si Oming ho, napatay. Ano? Oo. Siya nga ang anak kong si Oming. Ano masasabi niyo tungkol sa pagkapatay sa inyong anak? Ano sa palagay ninyo ang dahilan kung bakit pinatay si Omeng? Ngayon pa lang ay marami nang nangangamba na kayo maghihiganti sa nangyaring ito. Ano masasabi ninyo? Kung ano man ang gagawin ko, ako lang ang nakakalam. Napag-alaman namin na isang Jesus ang pumatay sa inyong anak. Sino bang Jesus na ito? Ito ba pala palagay na Jesus na nakapatay kay Omeng ay siya naghahangad na umalili sa inyo bilang King of the Underworld? Ano bang King of the Underworld ang pinagsasabi mo? Kung matagpuan ninyo ang Jesus na yun, anong gagawin ninyo? Papaluin ko siya sa puwet.
Jesus! Anak ka ng tatay mo! Ano sinusulat mo? Tungkol kay Jesus. Sino Jesus? Isang pipitsuging nakadisgrasyang makamatay ng isang dekalibreng kriminal. Pipitsugi pala. Bakit mo sinusulat? Yes. He's a nobody. Pero palalakayin ko siya. I will make him one of the most sensational criminals to ever hit the headlines. Ang hirap ng ganitong buhay. Hindi ka makakilos ng lantaran. Mamimili ka lang. Patago-tago pa. Halika. Kumain na tayo. Halika, kain na tayo. Jesus, kain na tayo. Alam mo, Julio, ngayon ko natitiyak na tunay kang kaibigan. Pati buhay mo namiligro dahil sa akin. Hindi mo ko iniwanan. Sino pang magtutulungan kung hindi tayo? Kasi noon, meron akong naging kabarkada. Lagi ko siyang kasama sa mga trouble. Pero natiyak niyang mabigat ang kalaban namin at tagilid kami. Iniwanan niya ako at pinagkailapan niyang magkaibigan kami. Minsan isinubo mo ng buhay mo dahil sa akin. Hindi ba nun? Gustong kami ni Don Alfonso ang bahay at lupa ko. Tinulungan mo kong lumaban sa mga taong nagtataboy sa akin. Hindi ko makakalimutan yon. Pero kung akong tatanungin, mabuti pang bumalik na tayo sa atin. Malayo pa tayo sa peligro. Hindi rin tayo nakakasiguro. Malay mo. Baka hinahunting na rin tayo ng mga pulis dun sa atin.
Sorry, sweetheart. Medyo kinakapos ako ng swerte ngayon. Okay lang, talagang ganyan. Bayaan mo, babawi rin tayo. Oh, ano balita? Malabo ho, Tang. Isang pipitsugin lang hanapin nyo, hindi pa nyo makita? Wala na ho siguro sa Maynila yun, Tang. Baka nagtago na ho sa malayong lugar yun. Baka. Puro kayo baka. Kaya yung mga utak nyo, utak ka rin norte. Good evening, sir. Jesus? Yung kriminal? Huli mo siya. Sino yun? Yung wanted na si Diario, baka mang-hold up nito yun. Ganun ba? Dito! Dili! Bakit? Ano nangyari dito? Si Suso, Saan nandun? andun. Hamulin nyo! Ano nangyari? Si Jesus, nakatalas. Sundan natin. Bakit hindi nyo hinabol? Ha? Bakit yung pinabayaan makulong ang kotse? Kumuha kayo ng sakyan kahit ano! Tatang, malayo na ho masyado eh. Baka hindi na ho natin abutan. Ayan ka na naman, baka. Baka banata na kita riyan, nakita mo! Calling all units. Calling all units. Calling all units. Ano kayang lugar to? Palagay ko pwede na tayong dito magpalipas ng gabi. Ligtas na tayo rito. Kaya sa akin, ito. Julio, May dumarating. Huwag kayo lalapit! Papatayin ko kayo! Huwag, kaibigan. Hindi kami katalo. Tomas! Hoy! Anong klase
klaseng gwardiya kayo? Bakit nagpapasok kayo ng ibang tao dito? Huwag mo silang kagalitan. Ibaba mo na yan, kaibigan. Hindi tayo magkaaway. Sino ka? Ako si Kadyong Pilay. Hindi mo ba naririnig ang aking pangalan? Si Kadyong Pilay. Mami, nagugutom ako eh. Hindi ka ba nagmerienda? Konti lang po. Binigyan naman kita ng baon na. Kasi po, nagugutom na ang classmate ko eh. Wala siyang pera. Wala po. Binigyan mo na naman ang pera mo sa kanya. Opo. Ay naku, sa susunod, pagkain na lamang ang baunin mo. Nagugutom ka pala eh. Mami, pengin pera. Pipili ako ng bubble gum. Bubble gum? Mabubusog ka pa sa bubble gum? Ang mabuti pa magmerienda na lang tayo sa Cubao, ha? Tena. Alam mo! Huwag sisigaw. Papatay namin ang anak mo. Ne, huwag kang sisigaw ha. Pag sumigaw ka, papatayin namin nanay mo. Bilisan niyo! Angel! Angel! Bilis! Sakay na! Maawa kayo! Pulisak na ng anak ko! Bilis na! Makinig kang mabuti. Sabihin mo kay Lorenzo, ito na ang unat huling salitang pararating namin sa kanya. Huwag ka mayay! Kung hindi siya tutupad, saan nakasulat yan? Hindi na niya makikita pa ang bata. Ano mo? Halika! Bili ka! Itiwan mo ko! Anong gagawin niya sa anak ko? Dito! Ay! Mayay! Wag! Angel! Ay! Itiwan mo ako! Ako sa kanila anak ko! Good morning, sir. Good morning, sir. Maaari ba sabihin niyo sa amin kung ano ang gusto ng mga kidnappers? Hinihingi nila ang ulo ni Jesus. Ano po naman ang pasya niyo roon, Chief? Yun nga pag-uusapan namin sa konferensya. Excuse me, gentlemen. Thank you, sir. Well, everybody seems to be here. Good morning. Shall we start? All set and ready. Fast gunner. Get a 7. Get a 7 is the stairway to heaven. Hit the wall, gunner. Hit the wall. Nasa akin ang anak ni Lorenzo. Point. Make a 7. It's an 8. The point is 8. Make an 8. Make us donate. Magic 8. The point is 8. 8 or indicator. Roden, wala na akong masyadong panahon. Bibigyan ko na ng ultimatum si Lorenzo. Kailangan ko ng sagot mo. Shoot an 8. We'll celebrate. Make an 8, gunner. Sweetheart, come on, Make an 8. 8. Come on, 8. Ano ba? Dadaling ba sa akin si Jesus? Sweetheart, malaking halaga na yan. Pwede na natin gamit sa negosyo. Pag lumago yan, hindi na kakukulit yung magkasino. Isang roll pa. Place your bet for a new deal. The more you bet, the more you get. You bet more and win more. Hijo de cabra, Roden. Wala na akong panahon. Kailangan ko ng sagot mo. Don't let the dice go, Gunner. Don't let it go. Let it roll. Let the dice roll. Make a 7 to bring you to heaven. Go get that point. A new point. Come on, hide. Come on. Come on. Come on. Come on. 9. The point is 9. Magical 9.
Yes. Kung hindi mo, Runain ko, hindi mo dadalhin sa akin si Jesus, sabihin mo na. All set and ready for a new point. The point is Nina from Pasadena. Hey, the point is eight. Come on, Nine. Come on. Seven all the way. Sorry to say, take them all away. Take them all away. Gago ka, no? Take them all away. Kami kanina, nung nanalo tayo. Ayaw mo. Sige pala, sige. Huwag ka pa ng roll. O ano? Para ko tayo walang pera ngayon. Tarantado ka pala eh. Kaya ako nabaon sa utang. Sa kalos sa'yo. 80 mil ang kailangan kong bayaran. Tapos akong sisisihin mo. Tarantado ko. Next gunner. Next gunner, you might do it better. You might do it better. Place your bets. You won't regret. Place your bets. Lucky gunner, be wise. Hold the dice. Don't let the dice go. Let it roll. Let it roll. Hit the wall, gunner. Hit the wall. Saan ko dadalhin si Jesus? Sir, pwede ba namin malaman kung anong napagpasan niyo sa conference? We have authorized Lieutenant Lorenzo to make a public statement on our decision. You can see him. Thank you, sir. Thank you, sir. Yun! Ayun ang ulol! Ay! Bakit ba? Teka muna! Bakit? Baka mga ulol! Masyado kang pakiramero! Kung ibibigay namin si Jesus sa mga kidnappers, ay para na kami sumuko sa kaguluhan, sa kawalan ng batas at kaayusan, sa karahasan. Posibilidad na maaaring mangyari. Una na rito, ang banta ng mga kidnappers na papatay ng bata kapag hindi namin binigay si Jesus. Ngunit kailangan mag-ipapaw ang batas sa lahat ng pagkakataon. Kaya gawin na nila ang gusto nilang gawin. Hindi namin ibibigay sa kanila si Jesus. Delikado ang ginawa mo kanina yung statement sa TV, ah. Baka kung ano nang ginawa nila sa anak natin. Ang kulit mo naman eh. Sinabi ng Saywar lang ginawa kong statement. Ang talagang interes ng mga kidnappers ay makuha si Jesus. Sa makatwid, hanggat nasa amin siya, hindi nila maring galawin si Angel. Dahil kapag ginawa nila yun, lalong hindi nila makukuha si Jesus. Kaya nila gustong kunin si Jesus para patayin. Pwede naman sila maghintay, ah. Hindi naman kailangan ngayon nila patayin si Jesus. Maaaring bukas, sa makalawa, sa isang buwan, o sa isang taon. Kung ganon, pwede na nilang patayin si Angel para tanggapin ang hamon ninyo. At yun ang kinatatakutan ko ngayon. Magandang gabi ho, Tenyente.
Sa totoo lang, Tiniente, wala akong kinalaman sa pagdukot sa iyong anak. Kasabwat ka ni Tatang. Dahil ba sa ibig niya akong mamagitan para makuha niya si Jesus? Hindi lang yun. Hindi ba ikaw ang hiniling ni Tatang na magdala kay Jesus sa kanya? Kaya nga, interesado ako magkausap tayo ngayon. Kung hindi mo ako napaunahan sa mga tauhan mo para hanapin ako talagang lalapit ako sa'yo Para ano? Para pag-usapan natin kung paano madadala si Jesus kay Tatang at kung paano maililigtas ang inyong anak. Alam mo, hindi ko magagawa yun. Simple lang naman talaga ang problema kung tutuusin Pumayag ka na, Rick. Lihim nating ilalabas si Jesus sa kulungan. Walang ibang makakaalam kundi ako, ikaw, at ilan sa mapagkakatiwala ang bata mo. Dadalhin natin siya ng palihid sa lugar ang napagkasunduan natin ni Tatang. Ganito yun Papasok si Tatang, dala ang anak mo. Makikita nila sa isang kwarto sa may pintuan na naroon si Jesus. Hanggang diyan ka lang. Bakit? Di ba usapan natin? Bigay muna sa akin si Jesus bago mo makuha ang bata. Pero... Matagal na kita gustong kunin. Hindi ako makakapayag na gawin kang pambayad utang sa kasalanan hindi mo ginawa. Alam kong ipapatong niya sa iyo ang lahat ng kasong hindi niya lutas.
naman alam ng magama yan eh. Magama? Oo, pare, pero hindi ko alam. Patayin naman ako, wala akong magagawa. Sa'yo ko, magkaibigan tayo. Huwag mo akong paghinalahan. May problema rin ako kita. Alam mo yan, ang mabuti pa, magtulungan na naman tayo para makuha natin yung anak mo. Laging sinasabi ng mga kapitbahay natin, mabait daw si Jesus, masipag si Jesus, mas magaling pa kaysa kay Omeng. Aba, hindi naman yata ako makapapayag na magabyado ang anak ko, Pepe. Sige anak, kain ng kain. Pareho ko silang anak. Wala akong kinakampihan. Pero, totoo naman sinasabi ng mga kapitbahay niya. Hindi, puro pakitang tao lang naman ginagawa niya anak mo eh. Isa pa, ayoko nang pagsilbihan yan. Tuwing makikita ko para ko na rin nakita pag bumukha ng babae mo eh. Basta alis kami mag-ina dito. Pagbabalik ko, ayoko nang makita yan ha. Rosa, wala nang ina si Jesus. Kawawa naman yung bata kung magkakahiwalay kami. Kahit na ayaw mo, magkakahiwalay kayo kapag ginusto ko. Alalahanin mo, kaming dalawa lamang magkapatid ang nakakita kung paano mo pintay si Ponso. Kung titistigo kami, makukulong ka. Hindi ko ginawa yun dahil mahal kita. Pero ngayon, kapag pinilit mo ko, anak, halika. Dadalhin muna kita sa mga tiyanay mo, ha? Doon ka muna titira. Lagi kitang dadalhan ng mga laruan at saka candy. Gusto mo? Oo. Mabait ka ron, ha? Huwag kang iiyak. Dandaan naman, Dok. Sinabi ko na sa inyo dali natin siya sa ospital. Kumpleto rin ng mga gamit. Jesus, tuloy mo lang ako doon sa atin. Kaya ko to. Dok, wala ba kayong pampamanhid? Baka rin sa kabilang kwarto meron. Titingnan ko. Hello, Police Department? Si Peña de Cruz. Asan si Doc? Andun. Ano ba? Ang tagal nyo. Hinahanap ko pa kasi. Eto na.
Ang alam ko sa pabamalit, iniiniksyon. Pwede rin hong pangalis ito ng kirot eh. Pwede yan. Ano? Hindi namin inabot, sir eh. Ang anak ko, wala pang masama nangyari. Wala naman ho siguro, sir. Yun nga ho unang-una kong tinanong sa doktor eh. Tay, kukuha ko yun ang ibang doktor. Huwag kang aalis sa tabi ko. Pero tay, Dito ka na. May pag-uusapan tayong importante. Hoy, kayo dyan. Bakit ganyan ang mga mukha nyo? Buhay pa ako. Parang gusto na niyo akong iyakan. tay, gusto ko sanang magpaliwanag. Ang tungkol kay Omeng. Mamaya natin pag-usapan yan. Ineng, alika. Dito ka sa tabi ni Jesus. Salbahe po siya eh. Hindi. Mabait si Jesus. Kasi po niagaw niya ako kanina eh. Kung babalikan niya sa daddy mo, galit ka pa ba sa kanya? Hindi na po. Tatang, kung ibabalik natin siya, wala na tayong magiging panangga pag sumugod si Lorenzo rito. Lagi na lamang ba ang batang yan ang gagamitin yung sandata para makaligtas kayo? Inuutos ko sa iyo, Jesus. Balik mo ang batang yan sa kanyang ama. Yan ang usapan namin. Nabawi na kita na anak ko. Karapatan naman niya na mabawi ang kanyang anak. Ibalik mo si Jesus. Dahil kung hindi, hanggang sa mamatay ako, patuloy ko maging utang sa kanya.
ang dugo ng batang ito. Huwag naman sana mangyari, Itay. Pero pag nagkagayon, magiging utang naman sa akin ni Lorenzo ang buhay niya. Huwag kang ganyan, Jesus. Walang kasalanan sa iyo. Ang bata. Itay, wala rin kayong kasalanan kay Lorenzo. Kung yan ang katwiran mo, pwede ko rin sabihin, utang mo sa akin ang buhay ng iyong kapatid na si Omeng. Anak ko rin siya. Nagkasala ako sa inyo. Inaamin ko. Pero nagkasala rin naman sa akin si Omeng. Ganun pala. Bakit? Bakit di mo siya sa akin sinumbong? Sana ako nagparusa sa kanya. Anong karapatan ng sino man pumatay ng anak ng may anak? Itay, wala rin namang karapatan si Omeng ng patay ng asawa at anak ko. Hindi ba mabuti? Tigilan na natin ang paniningil. Napakasarap isipin. Kahit minsan man lang ay magawa mong makipagtablahan sa iyong mga pautang. Balik mo ang batang yan. Pangako mo, Jesus. Ipangako mo. Jesus. Itay. 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 Isang hiwaga na sa katunayan ay masasabing isang malaking kababalaghan. Ang aming palagay nangangailangan ng paliwanag mula sa pulisya. Kung inyo natatandaan na isang kriminal na nagngangalang Jesus kamakailan lamang ay nadakip ng pulisya, ang pinartangan ng kung ano-anong grabing kasalanan, ang Jesus na ito ay nakulong at dahil sa bigat ng paratang sa kanya, tinanggihan mismo ng pulisya na makapaglagak ito ng piyansa. Pero kagabi lamang ang Jesus ding ito ay nasaksiyang kasangkot na naman sa isang madugong barilan. Paano nangyari ito? Paano ang isang tao nakakulong ay nakalalaya? Maaari ba ang isang tao ay nasa isang po at sa oras mismong iyon ay nasa iba ring lugar? O posible naman kaya na ang Jesus na ito ay nasa lahat ng sulok, sa lahat ng oras? Kami po'y nagtatanong lamang.
Sayang, Teniente Lorenzo. You could have been an outstanding police officer. Pero sinira mo yung sarili. Nang dahil lang sa pangsarili mong kapakanan, ay gumawa ka ng hakbang na hindi mo pinaalam sa akin. Kumilos ka na para bang ang buong police force ay hawak mo sa iyong mga kamay. Sir, nag-ambisyon din ako maging isang mataas na opisyal. At alam niyo yan. Pero, kung dito magtatapos ang ambisyon na yan, dahil sa aking ginawa, masasaktan ako. Pero hindi ako manghihinayang. Kumilos ako na hindi ibig sabihin ay hawak ko kayo sa aking mga kamay. Gumawa akong desisyon ang akala ko'y tama. Kumbaga sa sugal, sir, may hawak akong alas. Kinakailangan pumusta ako. Dapat itumbasan kong malaking halaga nakataya. Alam niyo yan, buhay ng anak ko nakataya. May anak din kayo. Pamisa-misa umiiral sa inyo ang damdaming ama. Kung tutusin nga, sir, dapat unawain ninyo ako. Hindi ko na ipanalo ang sugal. Nawala ng ambisyon ko. Hindi ko pa nakuha ang pinakamamahal kong anak. Ikaw rin na may kasalanan, Lorenzo. Kung yan ay sinangguni mo sa akin, maaaring ikaw ang nanalo. Oo, ako'y ama rin. Alam ko nararamdaman mo, pero hindi kita mapapatawad. Sa ginawa mong yan, hindi na ikaw natalo, pati kami. At sa nangyaring yan, nalagay sa kahihiyan ng buong pwersa ng ating pulisya. Kaya kumisan din natin masisi yung publiko pag binabatikos tayo eh. Sinasabi nila, masama pulis. Ganito ang pulis, ganun ang pulis. Lorenzo, gumagawa kami ng paraan para maburayan sa isip ng tao. Sana'y tinulungan mo kami. Eh hindi eh. Pinasamahan pa kami sa mata ng tao. Delikado kung nalandad ka, Jesus. Mas mabigat ang kaso mo ngayon. Anong kaso? Yung mga ipinapatong la sa akin. Hindi naman lahat yung totoo. Kahit sino may abogado, kaya akong ilusot doon. Kaya lang, talaga lang iniipit nila ako. Paano naman tungkol sa batang yan? Ibabalik natin siya. Kahit na ibalik pa natin siya, nagkasala na tayo ng kidnap. Pananagutan na natin yon. Sabit na tayo doon. Yung pagkakapatay mo kay Omeng, hindi mo na maliligtasan yon. Kahit pa sabihin, gumanti ka lang. Makukulong ako dahil dyan. Ayos lang. Alam mo naman mahirap makulong. Madalas sabihin sa akin ni Tatang nun, ang pagsisisi ng kasalanan ay hindi nangangulong ang pahirapan mo sarili mo. Ang importante raw ng pagsisisi ay huwag ka nang magkamali. Huwag ka nang gumawa ng kasalanan. Kung sa bagay, kung iisipin mo nga, tama eh. Kung yung lahat ng mga wanted at yung lahat ng mga nakakulong ay huwag nang bumalik sa dating gawi, eh di tahimik na. At yun ang gagawin natin para masunod ang bili ni Tatang na manahimik na tayo. O sige, kung ayaw nyo lumantad, ganito ang gagawin natin. Ihahatid natin ang batang ito sa harap ng bahay nila. Pagkatapos mawawala tayo. Wala na si Tatang. Wala na ang kanyang mga tauhan. Wala na si Jesus. Wala na tayong lahat. Hindi ba mas maganda yung ganon?
Sigurado ka ba nandiyan sila? Oo, doon sa taas. Sigurado ka ba yan ang lugar? Dito talaga ang hideout ng Tatang. Dito niya gustong unang dalhin si Jesus. Bakit maraming pulis? Ang usapan natin tayo lang. Eh, may mga baril sila eh. Nagsiguro lang ako. Eh puta, andyan ang anak ko. Eh kung magkabarilan yan. Jesus, mag-ingat kayo ah. Huwag kayong magpapaputok! Baka tamaan niyo ang anak ko!
Angel! Angel? Angel? Angel! Angel, anak ko! Angel! 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 Teniente! Daddy! Jesus, nakikiusap ako sa'yo. Ibigay mo sa akin ang anak ko. Utang mo sa akin ang buhay ng aking ama. Teniente, hawak ko ngayon ang buhay ng anak mo. Patas lang tayo ngayon. Jesus, patawarin mo ako. Kung papatayin mo siya, ay lalo mo lamang pabibigatin ang iyong pagkakasala. Kung ibibigay mo siya sa akin, pinangangako kong tutulungan kita sa abot ng aking makakaya. Lilinisin ko ang pangalan mo sa batas. Ipaliliwanag ko sa kanila na ang lahat ng kasong binibintang nila sa'yo ay gawa-gawa lamang ni Ruden. Kaya ibigay mo na sa akin ang anak ko. Sumuko ka na. Alam mo na mahal ka ng iyong ama. Kung gano'ng pagmamahal sa iyo ni Tatang, ganun din ang pagmamahal ko sa aking anak. Kaya Jesus, sumuko ka na. Napakasarap isipin. Minsan man lang ay magawa mo ang makipagtabla sa iyong mga pautang. Balik mo ang batang yan. Pangako mo, Jesus. Teniente, kunin mo na anak mo. Angel, Angel, anak ko. Sokas. Anak ko. Salamat, Jesus. Huwag ka na umiyak, anak ko. Nandito na, Daddy. Salamat po, anak. Huwag ka na umiyak. Oh, kiss na, Jesus. Huwag ka na umiyak. Teniente,